Okay, good morning po sa inyong lahat mga kababayan. Ngayon po ay araw ng linggo, April 5, 2024, alas 8 po ng umaga. At ito mga kababayan, kung mapapansin ninyo, buhay na buhay po ang demokrasya sa ating bansa. Unang-una, nauuso na naman po itong mga rallies, ito pong mga panawagan ng iba't ibang sektor upang mailawas sila ang kanilang mga hinanaing sa gobyerno. Kagaya po ng ginagawa nitong mga grupo ng DDS, itong grupo po ng Duterte na walang ginawa kundi magsisigaw at merong mga inululusad na mga pre-rallies ko, no? Mga peace rallies. Pero kapag pinanood mo na, talagang puro mura, puro panlalait at puro paninira sa gobyerno ang maririnig mo. So yung ginagawa nitong grupo ng Duterte, kaya naman itong mga pro-government mga kababayan, itong pro-Bongbong Marcos movements ay nagsasagawa na rin ng kanilang mga kilos protesta. Ito naman ay laban dito kay Sara Duterte. Pinag-resign nila itong si Sara Duterte, ito si VP Sara Duterte sa posisyon bilang DepEd Secretary. Bakit nga ba? Dahil unang-una, hindi ginagagawa ni Sara Duterte ang kanyang trabaho. Mas inuuna pa niya ang politika kaysa dun sa paglilingkod niya bilang Secretary ng Department of Education. At ang dami na pong lumalabas sa kapalpakan dyan sa Department of Education. Kaya naman ito, naka-ready na po at handang-handa na ang mga organizer. Gaganapin po ang Sara Resigned rally dyan po sa Liwasang Bonifacio sa May 17, 2024. Wala pong kulay na pinag-uusapan, Todits. Lahat po imbitado. Kung Iskonian ka, Dilawan ka, kung ikaw ay Makamarcos, pro-government, o kahit sino ka pa man, kung ikaw ay naniniwala na dapat mag-resign si Sara Duterte, sumama ka po dun sa rally na yan. At yan po ay ibang-iba sa rally na ginagawa netong mga mausig, itong mga organizer ng mausig rally na kung saan, kung mapapansin ninyo, yung nangyari sa Bulacan, hindi po sila pinayagan, hindi po sila binigyan ng permit. O sapagkat ito pong kanilang ginagawang pagtitipon ay hindi po ito para sa tao. Ang ginagawa nila, ito po ay para sa kanilang sariling kapakanan. Yan ako, marami na pong hindi naniniwala sa kanila. At ito po yung latest sa kanila, dyan po gaganapin sa Negros Oriental. Ito pong baluarte ni Tebes na isa pong wanted sa batas. Kaya hindi natin alam kung ano mangyayari. Wala pa po tayong balita pero mukhang flop na naman ito mangyayari nga kanilang pagtitipon o maisog rally dyan po sa Negros Oriental. At ito nga kababayan, itong latest natin ngayon. Ako meron po mga rallies na naglalabasan, rallies na mga pinaplano nila. Ito naman guys, meron pong panawagan dito po sa pagbasura o paglaglag dito kay Bato de la Rosa. Kasi mga kababayan, alam niyo, ito si Bato de la Rosa ay na-involve po sa iba't ibang issue dito sa ating bansa. Okay lang po sana kung magandang issue, kaso ito katulad po nung nangyari sa kanya pagsuporta kay Kibuloy, ito naman po ay ikinagalit ng mga mamamayang Pilipino. Unang-una kasi bilang isang senador, ang mandato mo, unahin ang kapakanan ng mga mas nakararami. Dapat public interest more than self-interest. Pero ang ginawa ni Bato de la Rosa, mga kababayan, ay mas sinuportahan niya yung kanyang kaibigan na si Kibuloy. Na alam naman natin, itong si Kibuloy ay nasasangkot at pinagbibintangang rapist, pinagbibintangang human trafficker, pinagbibintangang abuser. Pero sa kabila ng mga kababayan, itong si Bato de la Rosa, mas kumampi dito kay Apollo Kibuloy. Kaya marami pong nagagalit na dito kay Bato de la Rosa. At hindi lang po yan ang issue na kinaharap ni Bato de la Rosa. Ito na naman mga kababayan, itong latest dito sa PDEA Leaks. Una-una, dapat ang pag-uusapan dito ay yung investigasyon sa drug hole. Doon po sa sinasabi nilang pinakamalaking drug hole in history, sa Philippine history, na sila ay nakakuha ng almost 2 tons na droga, nagkakahalaga ng 13 billion pesos. Yun po dapat ang iimbestigahan, pero nangyari, nagulat po sila, bakit napunta ron itong nagpapakilalang PDEA agent na si Morales, si Jonathan Morales. Na itong Jonathan Morales na to, ito yung ginagamit ni Maharlika para saan po?
para siraan itong Marcos government. Alam niyo naman si Maharlika, galit na galit po yan kay President Bongbong Marcos at dito kay First Lady Liza Araneta Marcos. At ngayon, ito nangyayari. Ginagamit nila itong dating PIDEA agent na si Jonathan Morales para siraan ng gobyerno. At matindi pa nito mga kababayan, okay sana kung itong si Jonathan Morales ay napaka-credible na tao. Kaso kung titingnan mo yung background ni Morales, tad-tad po ito ng kaso. Ang dami po nitong ginawang katarantaduhan. Ito po ay tinanggal sa pwesto bilang pulis, tapos gumawa ng paraan, nakapasok sa PIDEA, pero tinanggal pa rin. Ibig sabihin, paano kayo maniniwala sa isang tao na ubod ng sinungaling? At meron pang kaso ng false testimony. May narinig nga akong interview. At ito pong si Nino Barsaga, kinausap niya yung dating PIDEA head, itong si Santiago. Isang magaling din na na alagad ng batas. Tinanong niya, credible ba itong tao dito? Si Jonathan Morales, sabi ni Santiago. Nako, yan, magaling yan si Morales. Kahit pa isalang mo yan sa lie detector test, kaya niyang ipasa kahit nagsisinungaling siya. So, ganun katindi yan si Jonathan Morales. Ayon mismo sa interview ni Nino Barsaga, yan po kay Santiago. So, mukhang hindi ka panipaniwala itong taong ito. At magkakaroon nga po ng hearing muli sa May 7, na kung saan ang dami po nadamay na tao dahil sa pinagkakalat ni Maharlika at nito ni Morales. At isa pa mga kababayan, ito pong si Bato de la Rosa, kaya marami po nagagalit na tao Ito kasi si Bato de la Rosa ay lumalabas, mas paniniwalaan niya itong si Morales kaysa dito sa mga nandyan po sa PIDEA. Na kung pakinggan ninyo yung nangyari dyan sa Senado, sabi ng PIDEA, wala po silang record ng dokumento na pinagdidiinan ni Morales at ni Maharlika. Wala pong ganong dokumento. Pero ito nga po si Bato de la Rosa, mas kinakampihan pa itong si Morales. Bakit daw? Unang-una, sinabi niyang authentic yung papel, yung dokumento. Bakit? Dahil daw, merong butas ng puncher. Ibig sabihin daw, kinuha daw yun sa isang files. O sa isang file. So, tingnan nyo kung gaano kababaw. Actually, hindi kababaw gaano kabobo itong si Bato de la Rosa. At parang nung unang mga sinasabi niya, parang di niya kilala si Maharlika. Pero yan, mga kababayan, tingnan niyo po sa ating screen. Meron po silang picture ni Maharlika. So, ibig sabihin, matagal na silang magkakilala. At malamang, bago sumalang itong si Morales, nag-uusap na yan si Maharlika at si Bato de la Rosa. So, itong nangyayaring sarsuela, mga kababayan dyan sa Senado, ito ay kinagagalit na ng mga tao. At dahil nga sa kapalpakan nito ni Bato de la Rosa, sinasabi nila, pag ito ay tumakbong muli sa 2025, na sigurado pong tatakbo. Kasi in-announce na po ng PDP. PDP walang laban kasi unang-una, wala na po silang lakas at wala na silang pakialam sa bayan, kaya PDP na lang. In-announce ang PDP, ito pong si Bato de la Rosa ay magiging re-electionist sa 2025. Kaya marami po nananawagan na ating mga kababayan na ito pong si Bato ay ilaglag po dyan po sa darating na eleksyon. Kaya mga kababayan, dapat magising na po tayo. Kung ilalaglag nyo si Bato, kumbaga idudurugin nyo si Bato at hindi natin sasama sa listahan ng mga iboboto sa 2025 bilang senator, isama nyo na yung mga kasama nito. Sino-sino ba mga kasama nito? Ilaglag nyo na rin si Bongo, si Tolentino, pati yung bago nilang kandidato, si Philip Salvador. Na ang mangyayari nito mga kababayan ay magiging katulad na naman ng isang Robin Padilla na ilang taon pa nating titiisin mga kababayan. Okay, so yan po. Buhay na buhay po ang demokrasya. Sumama po kayo sa mga rallies na kung saan alam ninyo na talagang pinaglalaban ay tao. Tayo pong mamamayang Pilipino, hindi yung katulad ng iba na sumisigaw, ito po'y para sa taong bayan, ito po'y para sa Pilipino, pero kung titingnan ninyo yung sinisigaw nila, obvious naman na yung sinisigaw nila, ang gusto nilang mangyari ay para lang sa kanilang mga sarili, para sa kanilang sariling kapakanan. Kaya mga kababayan, gising-gising na po tayo. Dito po sa panawagang ilaglag si Bato, ilaglag na po natin yan sa 2025. Kasama nung ilang nila mga kasamahan na hindi po ginagawa ang kanilang mandato bilang senator at mas inuuna yung kanilang pangsariling kapakanan.
At doon naman po sa panawagan na Sara resign, mga kababayan, iniimbitahan po namin kayo na dumalo, May 17, Diwasang Bonifacio. At kung kayo po naniniwala na dapat mag-resign na itong si Sara Duterte, magkita-kita po tayo doon sa araw na yon. Alright, so yun lang po muna mga kababayan, tutok-tutok lang dito sa Batang Maynila Toys. Sa iba pang updates, ingat po tayong lahat. God bless po.